let's turn this into a learning experience. Kasi ang hirap naman kung lahat tayo Sara Duterte level ng kaalaman dito sa Paxilica. Mm. Okay. Kasi ikaw nila, by way of introduction dito sa mga viewers natin, ang pinag-uusapan po natin dito is a global consortium initiated by the US. I think 23 countries ito, no? Kasama yung EU, Japan, South Korea, ano pa ba, UK, no? Kasama rito. And Pilipinas sumali rito. So basically, we're talking here of ang kanilang press release securing the global supply chain when it comes to semiconductor manufacturing, AI, at yung geopolitical aspect, yung pag-counter sa Chinese influence at yung reliance dito sa China. Kasi nga, kung magkaroon ng aberya, mahirap naman kung hawak nila yung access, let's say, sa critical minerals. Which brings us dito kay Prof. Shelo Magno. Okay? Dahil alam ko, kasama ito sa mga matagal mo nang pinag-aaralan. No? So, unang-una, let's talk about the promise vis-a-vis the perils of Paxilica. Is this something that we should welcome and that would be good for the Philippines? Oo. Alam mo yung sa konteksto ng geopolitical, napaka-importante niyan, lalong-lalo na sa mga critical minerals like nickel. So lagi kong nababanggit na for example, i-combine lang natin yung nickel production ng Indonesia at saka Pilipinas. That's already 75% ng nickel production sa buong mundo. So imagine the bargaining power that we have in terms of maximizing yung benepisyo sa Pilipinas. Pero siguro, napaka-importante yung ano ba yung framework na gagamitin natin to say kung paano ba magiging kapakipanginabang itong Paxilica sa atin or hindi. Kasi nasa early stages to. So unang-una, dapat ma-recognize ng government natin na may bargaining power tayo actually dito. Hindi kailangan bukas palad na come here, we really want you. Tayo pa parang nagmamakaawa, di ba? Libreng lease, lahat na lang pinamigay natin. And siguro i-relate ko na rin sa Vice President kasi actually even if hindi mo nabasa yung agreement ng Paxilica, you should have parang basic framework kung paano mong i-approach mga ganitong investment decision. Kasi basic naman yan sa development, 'di ba? Kung pinag-uusapan natin ang ating natural resources, dapat naisip mo na yan na dapat tayo yung unang makikinabang at paano natin maximize yung ating natural resources sa benefit ng mga Pilipino. So sa usapin ng mining, matagal ng issue yan sa Pilipinas. Alam natin na kapag nag-export tayo ng minerals, unprocessed yan, lupa. So ano bang agenda dyan? Dapat kung huhukayin natin ito, masigurado natin na tayo ang nagbebenepisyo. So kahit po sa China natin yan binibenta ngayon, hindi natin na ma-maximize yung value niyan. Dahil una, mababa yung tax na kinukolekta natin. Pangalawa, lupa ang ini-export natin. So kung ikaw ay high-level politician sa Pilipinas, parang feeling ko hindi mo kailangan mabasa yung Paxilica to know na ang agenda sa mining ay una, siguraduhin na ma-maximize ang bayad na binibigay sa atin dito kapag binibenta natin siya. Pangalawa, mag-create ng mga industriya around our natural resources. So processing po yan. At yung mga processing na to ay dapat malink natin sa manufacturing. At lahat ng industriya na yan nanggagaling sa Pilipinas. So maliban sa vision kung anong mga industriya yung ilalatag natin dito, ano naman yung counterpart na investment ng Pilipinas para marating natin yan. That's the second. Yun yung tinatawag nating counterpart ng government. Dapat ba nagre-research tayo sa sa science and technology? Mag-i-invest ba tayo sa engineering para may human capital to reach yung ganong potential ng industrialisasyon, no? Yung pangatlo ay yung aspeto ng regulasyon. Yung kung paano natin i-implement at mapoprotektahan naman yung bansa natin para ma-minimize yung negative effects. Kasi for sure, itong mga industriya na to will have negative effects sa water use, energy use, noise, etc. So we have to review our environmental policies. Kailangan nating siguraduhin up-to-date ito at the global level. So yun yung quality ng polisiya natin. Pangalawa, yung kakayahan natin na ma-implement itong mga polisiya na to. At yung huling aspeto, governance. Yung pagkilala sa karapatan ng mga communities, local industries, local governments na maging bahagi ng decision process na to. So napakalawak po niyan. Kahit hindi natin nababasa yung Paxilica, kung malinaw ang framework for the direction ng development ng Pilipinas, madali pong masagot
kung ano ba ang kailangan natin gawin to maximize Pax Silica for our interest. O, 'di ba? Okay. So in short, hindi pwedeng no comment ang comment dito kasi kung ordinaryong Pilipino na nagbabasa-basa kahit papaano merong opinion, lalo naman siguro kung ikaw yung vice presidente. Dapat kahit papaano Oo. meron kang alam dito. No? Ano ba naman sabihin mo na, well, we're open to talking about it, but we're also concerned about the possible repercussions or negative impact, let's say, on the environment, sa ating O, 'di power, ba? sa ating tubig, di ba? Kasi critical yung dalawa, no? Mm. Tubig at saka electricity. And of course, pinag-usapan natin dito, gaano ba kalaki? 1,600 hectares, no? Correct. Nagtatayo ng mga data centers at definitely kailangan ng matinding kuryente. Tapos Puwede rin tubig niyang din. sabihin na, "Gusto ko lang maraming trabahong makuha ang bawat Pilipino." Gano'n ka motherhood, 'di ba? That's still a comment, 'di ba? Okay, okay. Binanggit mo prof yung sa ano, no, yung sa mining and usually 'di ba ang ina-export natin yung raw. Yung Yes. processing niya ginagawa I think sa China pati ba Japan? Yes. So 10% Okay. ng sa atin ay napupunta sa Japan dahil ang Nickel Asia, yung biggest nickel mining company natin sa Pilipinas ay may partnership with Sumitomo. So that's a Mm. Japanese company. 10% napupunta sa Indonesia. I think 66% napupunta sa China. And then the difference napupunta sa Indonesia kasi ang Indonesia may excess capacity na ngayon sa processing. So Okay. kailangan na nilang mag-import ng nickel para i-feed dun sa processing plants nila. Okay. So in short, dun sa supply chain, nandun tayo sa bottom, hindi ba? Tayo yung Oo. nag-export. And I think isa sa mga promise nitong Pax Silica ay hindi na natin kailangan gawin yan at least entirely. Tama ba? Pwedeng gawin yung processing dito to benefit the Yes. domestic market. Tama? Pero Yes. even assuming mangyari yan, pero meron ka pa bang nakikitang posibleng negative impact? Alam mo yung pinaka-concern ko talaga dun pa lang sa level ng pagbebenta eh. Kasi itong mga minerals na 'to, whether ibebenta na sa China or sa US, kailangan proper yung pricing natin. Paano ba yung pricing na 'yan? 'Yan yung usapin pa lang ng taxation at royalty. Kaka-amend pa lang ng batas na 'yan, pero ako'y hindi masaya. Kasi if you look at the total profit that we are getting from the mining company sa Pilipinas, mga around 37 to 39% share of profit lang ang napupunta sa gobyerno. Tapos Mm. napaka-complicated pa nung formula na ini-implement natin na obviously yung ganitong policy ang nagbe-benefit lang mining company. So that's one. Feeling ko kahit anong move natin, whether we're selling to China, Japan, or the US, we should get a fair payment for the minerals that we are producing. Mm. Pangalawa, if we start processing here, ang malinaw na magiging direksyon po niyan ay garantiya ng continuous supply ng mineral sa kanila. Kaso hindi Mm. pa natin nare-resolve at the national level kung anong mga areas ba talaga yung bubuksan natin sa pagmimina. Kasi if you remember, a few weeks ago, naging issue yung mina sa Sibuyan Island, sa Romblon, which is a protected area, diba? So maraming ganyan na mga area sa Pilipinas, may multiple uses. Watershed, agricultural area, protected area, may mga old growth trees na biglang all of a sudden nabubuksan sa pagmimina. Ngayon palang pinag-uusapan at nai-introduce kung how do we decide? Ano ba yung talagang maximum use of a land? Mining ba talaga just because may minerals doon? Or Mm. baka may ibang uses pa? Yan yung mga hindi pa napag-uusapan na magiging dagdag pressure sa atin once nandiyan yung Pax Silica. Kasi kumbaga naglagay ka ng mga planta, kailangan mo yung pakainin ng mga raw minerals and that Mm. means increasing mining activities in the country. Handa na ba tayong pag-usapan kung ano ba talaga yung bukas sa mina, sarado sa mina, yung pag-recognize ng karapatan ng mga indigenous peoples natin dyan, ng mga communities na patuloy na nagsasabi ng no sa mining. At syempre, katulad nung mga AI data centers, ang mining malakas din po yan sa tubig ha. At Mm. ako mismo, may mga research na nakita na even government was not able to monitor yung over-extraction ng tubig ng mga mining companies. At nararamdaman yan ng mga communities kasi household level na gamit ng tubig nawawala eh. Mm. Okay, ito 2 points. Maganda yung unang binanggit mo, Prof. No? Sa ko unang nadinig yan kasi nga ibang discussion dito, very technical about the AI aspect of it. Tapos yung isa naman, yung geopolitical. Pero konting-konti yung talagang napapag-usapan pagdating sa leverage. Kumbaga hindi ito Mm. parang dumating dito yung mga Amerikano with this initiative at sinasabi, it's your lucky day dahil we're inviting you to be part of it. Diba?
Parang dapat i-reverse natin yung perspective na, teka, mas kailangan nyo kami kaysa mas kailangan Correct. natin kayo. Yun nga, do you think so far, based on what you know so far, are we using that leverage properly or Hmm. even to the hilt? And number two, binabanggit mo sa mining kasi very problematic yan, no? Ano ba yung mga changes in terms of our policy framework that should be made to be able to deal with these challenges that you mentioned? Oo. Yung sa una 'no, nakakalungkot 'yan kasi ang tagal na natin dapat ginagamit na leverage yan even with China. Kasi tayo nga yung nagsu-supply ng minerals sa kanila and we made them, a major player in terms of yung control sa critical minerals ano. Tapos parang ang dating, parang yung garment sector na, "Hindi, huwag kayong aalis, bababaan pa namin yung tax para pumunta kayo." Forgetting na kaya sila nandito, tayo yung may minerals. At saka 'pag Mm. pinag-usapan po natin yung mga ganito, yung 'pag hinihimay natin yung PAC Silicate doesn't mean we're against development. We just Yeah. want to make sure na ma-maximize natin yung interes ng taong bayan. Kasi for example, Indonesia, mas malaki nga yung share nila, sa production ng minerals pero hindi sila sumali sa PAC Silica ha. Dahil ang Mm. ginagawa nila, bilateral negotiation dun sa mga countries na may kailangan ng supply nila. So that means they can get more than what PAC Silica may offer to them. So, yung ganong thinking sana na kung iniisip mo ay yung interes ng Pilipinas at ng taong bayan, mas mapapalawak at mapapalaki yan. Di dito naman sa mining sector, yung mga kailangan nating i-upgrade, yung tunay na monitoring ng mga operation ng mining sa Pilipinas, katulad ng mga nabanggit ko, yung water quality at saka yung pag-extract ng tubig. Yung nickel kasi, napakalakas niyan sa tubig, sa processing, yung pag-utilize dito sa atin sa Pilipinas. Tapos pangalawa, yung mga areas ng ancestral domain ng mga indigenous communities, yan hindi pa rin yan resolved kasi karamihan sa mga mineralized areas natin nasa IP communities. May pangatlong issue na hindi pa rin nare-resolve. Minsan, yung mining rights nabibigay sa multiple local governments, no? Yung area na coverage. Halimbawa, municipality A, B, and C. Dahil magkakadikit sila, adjacent. Yes. So, ito unresolved pa to. Ibig sabihin ba pag pumayag si A at si B, hindi pumayag si C, go na ang mining? O Mm. kailangan pumayag si A, B, and C bago gumalaw ang mining sa Pilipinas? Ano yung rule so far? Ano yung, or ano yung applicable? That's unspoken. Ang DNR parang they're leaning towards kahit majority lang, go na. Siyempre, ang community, ang gusto nila, consensus. And I would agree na dapat consensus yan kasi may karapatan kang mag-decide kung ano yung magiging impact sa'yo ng mining. Kung si A and B lang ang pumayag, o kay A and B lang dapat. But in fact, medyo mas malaking debate yan kasi minsan kahit kay A and B lang yung operasyon, may impact kay C Paano yung Mm. river? Kung may downstream, di ba? So may epekto din sa kanila. Pagkatapos yung usapin ng, yun na nga nabanggit ko yung taxation, hindi pa rin ako masaya dyan at hindi ako satisfied sa rate na ini-impose natin sa ating mga communities. Ano pa ba? Maraming, yan, yung multiple use, forest, Mm. rehabilitation natin. Maraming areas, natapos na yung mina. Supposedly, maganda yung 1995 Mining Act. Pero may mga areas na hindi pa nare-rehabilitate at mga minero na hindi nagre-rehabilitate, lalong-lalo na yung kumpanya ni Mike Defensor. Diba? May special mention talaga ako sa kanya. Sabi, nakakulong na nga ako, special mention pa rin ako. Baka gumano na naman yun, kung yung pinapakita yung quotas. Kasi ngayon, feeling niya, champion siya ng anti-corruption. Bago ko umalis ang DOF, may report. May report na sinubmit sa DOF showing na yung kumpanya mismo niya nakuha na ang mga nickel sa Mindanao pero hindi pa nire-rehabilitate yung area.